Eto na nga mga beshi, ang mainit-init, pinaka-aabangan kaganapan ngayong Martes. Kapag ang luha hindi na kayang itago, eto na mga beshi. Sa mundong mabilis humusga, isang pagkakamali lang ang kailangan para kalimutan ng lahat ang kabutihang minsan mong pinakita. Minsan ang pinakamalaking laban ay hindi ang kahirapan kundi ang mga taong humuhusga sa'yo, kundi ang pigilan ang sariling tuluyang mapabagsak. Sa gitna ng entablado sa harap ng napakaraming tao, muling humawak ng mikropono si Jenny. Akala ng lahat handa na siyang bumangon. Pero hindi nila alam, may mga salitang kahit hindi nakikita, mas malalim pa ang hiwang iniiwan kaysa sa kutsilyo. Habang kumakanta siya, isa-isang bumabalik ang bawat pandalait, bawat panghusga, bawat alaalang pilit nilang binabaon, hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng lakas. Hindi na niya matapos ang kanta. Tumakbo siya palayo, habang ang mga luha ay kusang bumabagsak na para bang iyon na lamang ang natitirang paraan para mailabas ang sakit na matagal niya nang kinikumkim. Ngunit bago pa siya makarating sa dressing room, hinarang na siya ni Coach Bana. Mahigpit ang boses nito, pero ang bawat salitang binitawan ay punong-puno ng pagmamahal. Hindi ka pupunta sa dressing room para magtago. Hindi mo kailangang ipakita sa mga taong gustong makita kang bumagsak at magtagumpay sila. Sa pagitan ng hikbi, halos hindi na makapagsalita si Jenny, Coach. Coach, hindi niyo ba nakita? Napahiya po ako. Hindi ko man lang maipakita ang kaya kong gawin. Dinurog nila ako sa harapan ng lahat. Saglit na tahimik si Coach Barna pagkatapos mahinahon ngunit matatag niyang sinabi, alam mo kung ano ang kulang sa'yo, Jenny, hindi talento, hindi sipag, kundi paniniwala sa sarili. Kahit ibigay ko ang lahat ng pagkakataon sa'yo kung ikaw mismo unang susuko sa sarili mo, wala rin mangyayari. Hayaan mong magsalita sila. Ang paninira nila ay hindi sukatan ng halaga mo. Sa talento mo, ako naniniwala. Hindi sa ingay ng mga taong gusto kang pabagsakin. Kung mapapahiya ka man ngayon, gawin mong dahilan para balang araw sila mismo ang tumayo at pumalakpak sa'yo. Tahimik pa rin si Jenny. Tahimik na tumingin uli si Coach Bana at saka muli siyang nagsalita. Mga salitang habang buhay na dadalhin ni Jenny. Makinig ka, Jenny. Sa opinyon nila, hindi ang katotohanan ang pagkatao mo. Hindi talento ang kulang sa'yo, kundi ang paniniwala ang kaya mong lumaban. Kung bawat insulto ang gagawin mong taketa, hindi ka makakaalis sa nakaraan. Pero kung gagawin mo itong apoy, ikaw mismo ang magiging liwanag sa sarili mong buhay. Darating ang araw, ang mga taong tumatawa sa pagbagsak mo ang unang tatayo para pumalakpak sa tagumpay mo. Hindi na nagsalita si Jenny, tahimik siyang umiyak. Dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi siya hinusgahan, may taong piniling ipaglaban siya. Hindi dahil wala siyang pag-asa, kundi dahil ngayon pa lang, may taong naniniwala na kaya niyang bumangon. Kahit mabigat ang puso, hindi siya pumayag sumuko kasama si Coach Bana. Tinupad niya ang bawat music event na nakatakda. Kahit marami ang umaalis kapag siya ang kakanta, may ilan pa ring nananatili. Iilang taong kundi nakinig sa chismis, kundi sa tunay niyang tinig. Minsan, isang taong naniniwala sa'yo mas sapat pa kaysa sa libong taong nanghuhusga. Habang unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga tao kay Jenny, unti-unti namang nahuhubog ang tunay na kulay ng mga taong matagal nang namumuhay sa kasinungalingan. Sapagkat ang katotohanan, maaring ikubli na ilang taon, ngunit hindi ito kayang ikulong habang buhay. At kapag dumating ang araw na tuluyan na itong lumantad, may mga pangalang mawawala sa pedestral. May mga pusong hihingi ng tawad at may mga taong pipiliing harapin ang mga kasalanang matagal nilang tinakasan. Ngunit sapat na kaya ang pagsisisi kapag ang lahat ng nasira ay hindi na maibabalik. At pag-uwi ni Jenny, sinalubong siya ni Minchi. Doon nila nalaman ang plano ni Coach Bana. Isasama siya sa social music event kasama ang Nixie. Pero sa likod ay ng katahimikan ni Jenny, may takot na pilit niyang tinatago. Paano kung mabigo na naman ako, Nay? Ngumiti si Minchi at marahan nitong sinabi,
Hindi ka isasama ni Coach Bana kung hindi siya naniniwalang kaya mo. Minsan, kailangan lang nating hiraman ng tiwala mula sa taong naniniwala sa atin, hanggang sa matutunan nating maniwala muli sa ating sarili. Unti-unti nang bumalik ang tiwala ng mga tao. Ngunit kasabay nito, may mga taong ayaw makita ang muling pagbangon ni Jenny. Sa kabilang banda, nag-aalab naman ang galit ni Megan nang malamang si Jenny ay napipiling kasama sa social event music, habang ang grupo nilang Yumi ay wala man lang gustong makipagkulab. Lalong sumiklab ang inggit sa puso nito, pero habang nanonood sila Nancy, Yuna at Alpha sa pinagdaanan ni Jenny, hindi awa ang nararamdaman ni Megan kundi takot. Takot na baka dumating ang araw na tuluyan ng abunyag ang lahat ng kasinungalingan tinatago nila. Galit na galit itong itinulak si Nancy. Ano, siya na naman ay pagtatanggol nyo? Huwag niyong kalimutan na sino ang leader nyo. Kapag nawala ko, babalik kayo sa dati niyong buhay. Napayuko si Nancy. Hindi dahil tama si Megan, kundi dahil alam nilang wala silang kakampi, kundi si Jenny nga. Madaling itapon noon, paano pa kaya silang tatlo? Walang sumagot, hindi dahil natatakot lamang sila, kundi dahil unti-unti na nilang nakikita na ang taong matagal nilang sinusunod, siya pa rin pala ang unti-unting sumisira sa kanila. Ngunit hindi alam ni Megan na sa bawat kasinungalingan tinatago niya, isa-isang nagkakaroon ng pitak, at kapag tuluyan itong gumuho, wala nang sinuman ang makakapagligtas sa kanya. Ngunit hindi alam ni Megan na habang mas lalo niyang pinipilit kontrolin ang lahat, mas lalo lamang lumalapit ang araw na wala na siyang matatakbuhan. Minsan ang mga taong maraming pinagmamalaki, siya rin ang pinakamaraming itinatagong kasalanan. At ang taong tahimik na umiiyak, siya pala ang unti-unting binubuo ng tadhana para magtagumpay. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag tuluyan ang nalaman ni Coach ba na ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit ang mga tao kay Jenny? Paano kung ang lihim na pilit itinatago nila Megan at Dara ay siya ring sisira sa mundong matagal nilang pinaghihirapan? At minsan, hindi agad binibigyan ng tadhana ang tagumpay sa mga taong may talento. Dahil bago pa ito dalhin sa tuktok, susubukin mo na ito kung kaya mong tumayo kahit pa ulit-ulit kang binabagsak. Patuloy na lumalaban si Jenny. Hindi dahil wala na siyang nararamdamang sakit, kundi dahil pilit niyang gawin lakas ang bawat luha, bawat paglalait, bawat pagkabigo. Hanggang saan kayang isakripisyo ni Coach Bana upang protektahan si Jenny sa panibagong unos na paparating. Dahil sa susunod na kabanata, hindi lamang pangarap ang masusubo, kundi tiwala, pagkakaibigan at mga lihim na kayang baguhin ang kapalaran nilang lahat. Abangan dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Comment down below mga Mima para sa inyong mga comment at kuro-kuro. Kaya mga beshi, huwag niyo kalimutang mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kabanata. Thank you and bye!